Ang Aklat ng Mga Gawa Kabanata 23. Tumingin si Pablo ng diretso sa mga miyembro ng konseho at sinabi, "Mga kapatid, namuhay ako sa harapan ng Diyos ng may mabuting budi hanggang sa araw na ito." Inutusan ng pinakapunong pari na si Ananias ang mga nakatayo sa tabi niya na sampilan siya sa kanyang bibig. At sinabi ni Pablo sa kanya, "Ang Diyos ang maghahampas sa iyo. Ikaw na pinaputing nilinis na pader. Ikaw ba ay naupo para husgahan ako ayon sa kautusan? Ngunit nag-utos ka na sampilan ako na labag sa kautusan." Ang mga nakatayo sa paligid ay sinabing, "Ganito mo ba insultuhan ang pinakapunong pari ng Diyos?" Sinabi ni Pablo, "Hindi ko alam, mga kapatid, na siya ay pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong mga tao." Nang makita ni Pablo na ang isang bahagi ng konseho ay mga Sedeseo at ang iba ay Pariso, nagsalita siya ng malakas sa konseho, "Mga kapatid, isa akong Pariso, anak ng mga Parais. Ito ay dahil sa lubos akong nagtitiwala sa muling pagkabuhay ng mga patay kaya ako hintulan." Nang sabihin niya ito, nag-umpisang magtalo ang mga Pariso at Sedeseo, at nahati ang kapulungan. Dahil sinasabi ng mga Sedeseo na walang muling pagkabuhay ng mga patay, walang mga anghel, at walang mga espiritu, ngunit sinasabi ng mga Pariso na mayroon ng lahat na ito. Kaya nagkaroon ng malakas na sigawan at ang ilan sa mga eskriba na kabilang sa mga Pariso ay tumayo at nakipagtalo na nagsasabi, "Wala kaming mahanap na mali sa lalaking ito. Paano kung nakipag-usap ang espiritu o isang anghel sa kanya?" Nang magkaroon ng labis na pagtatalo, natakot ang punong kapitan na baka pagpira-pirasuhan nila si Pablo, kaya inutusan niya ang mga kawal na bumaba at sa pilitan siyang kinuha ng mga kasapi ng konseho at dinala siya sa loob ng kampo. Nang sumunod na gabi tumayo ang Panginoon sa kanyang tabi at sinabi, "Huwag kang matakot. Kung paano ka nagpatutuo patungkol sa akin sa Jerusalem, kailangan mo ring maging saksi sa Roma." Kinaumagahan, may ilang mga Hudyo ang gumawa ng kasunduan at sinumpa sa kanilang sarili. Sinabi nila na hindi sila kakain o iinom ng kahit ano hanggat hindi nila mapatay si Pablo. Mahigit 40 kalalakihan ang gumawa ng planong ito. Pumunta sila sa mga punong pari at mga nakatatanda at sinabi, "Nilagay namin ang aming sarili sa isang matinding sumpa, na hindi kami kakain ng anuman hanggat hindi namin mapatay si Pablo. Kaya ngayon, hayaan ninyo na ang konseho ang magsabi sa punong kapitan na dalhin siya sa inyo, na para bang pagpapasyahan mo ng husto ang kanyang kaso. Para sa amin, handa namin siyang patayin bago siya makapunta dito." Ngunit narinig ito ng lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo na matagal silang naghihintay. Kaya pumunta siya at pumasok sa kampo at sinabi kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga centurion at sinabi, "Dalhin mo ang binata na ito sa punong kapitan, dahil mayroon siyang sasabihin sa kanya." Kaya sinama ng centurion ang binata at dinala sa punong kapitan at sinabi, "Pinatawag ako ng bilanggong si Pablo na pumunta sa kanya, at nakiusap siya kung maaaring dalhin ko ang binatang ito sa iyo. May nais siyang sabihin sa iyo." Hinayla siya sa kamay ng punong kapitan at dinala sa pribadong lugar at siya ay tinanong, "Ano ang kinakailangan mong sabihin sa akin?" Sinabi ng binata, "Nagkasundo ang mga Hudyo na hilingin sa iyo na ipadala mo si Pablo sa konseho bukas, na para bang sisiyasatin siya ng mabuti patungkol sa kanyang kaso. Pero huwag kang maniniwala sa kanila, dahil mayroong higit sa 40 kalalakihan ang nag-aabang sa kanya. Isinumpa nila ang kanilang sarili, na hindi sila kakain o iinom hanggat mapatay nila siya. Ngayon palang nakahanda na sila, naghihintay ng pahintulot mula sa iyo." Kaya hinayaan ng punong kapitan ang binata na umalis, pagkatapos siyang mapagsabihang, "Huwag mong babanggitin sa iba ang mga bagay na sinabi mo sa akin." Kaya pinatawag niya ang 2 centurion at sinabi, "Maghanda kayo ng 200 kawal na handang magtungo hanggang sa Caesarea, at 70 mangangabayo, at 200 mananibat. Aalis kayo 9:00 ng gabi.
Inutusan din niyang magbigay sila ng hayop na masasakyan ni Pablo, at dalhin siya ng ligtas kay Gobernador Felix. At nagsulat siya ng liham na ganito. Mula kay Claudio Lysias para sa kagalang-galang na Gobernador Felix, binabati ko kayo. Ang taong ito ay dinakip ng mga Hudyo at muntik na nilang patayin, nang dumating ako sa kanila kasama ang mga kawal upang sagipin siya, dahil nalaman kong isa siyang mamamayang Romano. Nais kong malaman kung bakit siya pinaratangan nila, kaya dinala ko siya sa kanilang konseho. Nalaman ko na pinaratangan siya patungkol sa mga katanungang hinggil sa kanilang sariling batas, ngunit wala sa mga inireklamo laban sa kanya ang nararapat sa kamatayan o pagkabilanggo. Pagkatapos na ibalita sa akin na mayroon silang masamang balak laban sa lalaki, kaya agad-agad ko siyang pinadala sa iyo, at ipinagbilin din sa mga nag-aakusa sa kanya na dalhin ang kanilang mga reklamo laban sa kanya sa iyong harapan. Column. Kaya sumunod ang mga kawal sa kanyang mga utos, kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatres ng gabing iyon. Nang sumunod na araw, halos lahat ng kawal ay iniwan ng mga mangangabayo para sumama sa kanya at sila mismo ay nagbalik sa kampo. Nang nakarating ang mga mangag-abayo sa Caesarea at naihatid ang sulat sa gobernador, hinarap nila si Pablo sa kanya. Nang mabasa ng gobernador ang liham, tinanong niya kung saang lalawigan nagmula si Pablo. Nang malaman niya na siya ay taga Cilicia, sinabi niyang, papakinggan ko ang lahat kapag nandito na ang mga nagpaparatang sa iyo. At ipinag-utos niya na manatili siya sa palasyo ni Herodes. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo, na may pagpapakumbaba dahil sa tapang na ipinakita ni Pablo sa harap ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, tulad ng ginawa niya, na nagtitiwala sa iyong banal na plano kahit na kami ay makaranas ng pagtutol. Naway hanapin namin ang iyong karunungan sa aming mga pagsubok at makatagpo ng lakas sa iyong presensya. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.